dissemination of the intelligence or the any projects or any being conducted by the DA with respect to dissemination of knowledge and technology. Mr. Chair, ang command center ng DA for almost everything from rice, high-value crops, livestock will be completed by October this year. Once Anong pangalan? Ang command center sa digitalization platform namin, it will be finished by October this year. Then we'll be meanwhile we're collecting all the data because the way I feel is we have to give the accurate data, no, sa mga farmers natin and of course other government offices, mga MAUs, mga provincial agriculturists, para malaman ng lahat kung ano yung what's parang overplanted or underplanted, depende sa demand eh. So para maiwasan na natin sa future yung sobrang raming kamatis, no, o kaya sobrang raming carrots recently na nabubulok. The way to monitor that is how much seeds are purchased by each province, each group of farmers, na parang, oy, sobrang raming binibili nitong mga seeds na to. We will recommend to them na marami nang bumili ng seeds niya, ibig sabihin maraming pag-plant. Ito yung baka kulang, dito kayo mag-plant, parang gano'n. Besides the training, and of course, nandiyan yung ATI natin, and tuloy-tuloy naman yung training natin sa mga farmers on present and new technologies, Mr. Chair. Pero yung offloading po ng information hanggang FAPES lang? Just for the information of the whole body, Mr. Chair, ang direction namin this year is ibababa namin sa municipal level. No, sir. Ibababa namin ang about 12,000 tao ng Department of Agriculture back to the municipal level to help in coordination with the MAU. No, para nandun na kami sa ground. Kasi ngayon talagang bigyan mo ng motor. Kasama yun, sir. Kasi pa hindi mo yan motor, hanggang doon lang yan sa bahay nila. Kasama yun, Mr. Chair. Kasi yun ang ginawa ko nung mag-governor ako. Lahat binigyan ko ng motor. Kasi kung minsan madaitan lang yan ng technologist, gumaganda ang ani. Yun, sir, yung Mr. Chair, yan ang main purpose. Kailangan mapuntahan ng farmer ng DA mismo, of course with the assistance of the LGU and the MAUs, so that lahat ng direktiba is malinaw at and we hear para marinig din namin diretso sa national level. So you're cutting off PAPES? Hindi naman. We want to work with everybody. We need everybody to help each other, sir. Anyway, but I think that's a major policy reversal. Anyway, next. Assessing a potential scaling of the NIA. Ayan, ano yung NIA mo? NIA, bagong bayaning magsasaka, aim at enabling people farmers to have 3 cropping cycles, objective of securing a minimum income of 100,000 per hectare. Do you have any question, Congresswoman Pancho? To Admin Glenn, Mr. Chair. Yes. Maybe as the present status of Rubber Gate 3. Kasi nagkaroon po tayo ng problema noong May 1, 2025. So ano na po yung present status na? Kasi rainy season na po tayo. Yes, ma'am. Yung simple ulan lang po ay bumabaha sa Bulacan. So kung magkakaroon po ng problema, may we know the status of Rubber Gate 3. Yes, Mr. Chair. Ma'am, actually, yung coffer gaming namin sa part ng Rubber Gate 3 po ay tapos na noong June 6. And we have requested already the Office of the President para po mapunduhan yung replacement ng whole rubber gates, ma'am. Ano po? And in fact, may follow-up letter ulit kami. So, hinihintay lamang po namin din ang sagot ng OGCC sa amin kung paano yung legal remedies natin moving forward. Ano po? Kasi alam naman ninyo yung naging problema natin doon sa project. So, rest assured, yung cover namin natapos na po namin. Ano po kinonsider natin? Rubber gate pa rin o steel gate? Kasi ang rubber gate nga po, kukunin pa natin sa Malaysia. And it takes 2 or 3 months bago po dumating. So, mas
mabilis po ang steel gate natin kasi locally available po siya. So what's the option, Mr. Chair? Yung falling shutter design kasi, Mr. Chair, ay hindi po akma doon sa ating dam kasi sobrang lapad po ng ating dam at ang problema po kasi natin doon pag nag-fail yun, mahirap po namin remedyohan kasi 5 ano po eh. At ang assessment talaga ng ating mga engineers pag falling shutter na bakal, mas baka delikado po tayo. But anyway, to give you an idea, kasi ma'am, Mr. Chair, ang problema kasi natin sa Bustos Dam is ang outlook ng ating mga kababayan po sa Bulacan is that pag bumaha, malaki po ang kasalanan natin sa Bustos Dam natin, ma'am, ano po. But to give you an idea po, ang Bustos Dam natin, ang capacity lamang niya is nasa 17.5 million cubic meters. Ang Angat Dam po natin is almost 1,000 million cubic meters. Parang ang laman po ng aming dam sa Bustos is isang palanggana compared sa isang 2 swimming pool. So, ang punto ko lamang po rito, kaya ko po sinasabi ito, ma'am, is that baka we are barking at the wrong tree. Baka naman po, pag tumututok tayo mismo sa Bustos Dam, hindi naman yun ang dahilan kung bakit nagbabaha po ang Bulacan. Because honestly, as an engineer, ang nakikita ko po doon, 4 po ang tributaries ng Bulacan na malalaki. 1 is Angat. Luckily, meron tayong Angat Dam. Second is Ipo Dam. Meron tayong Ipo Dam, pero ang laman po ng Ipo Dam is only 7.5 million cubic meters. Kaya po, siguro nagtataka kayo, bakit kung umuulan ng kaunti lang, yung Angat hindi nagre-release ng tubig, itong Ipo, release ng tubig. Pag nag-release po ng tubig ang Ipo, hindi po kayang saluhin ng ating Bustos Dam. Mapipilitan po siyang i-release kung ano man ang tubig doon. So, hindi lamang po yun. Meron pa po tayong Bayabas Dam, Bayabas River, which actually, ma'am, ginagawa na po ng paraan ng NIA yan. Meron na po tayong itinatayong Bayabas Dam doon na ang laman ay nasa 54 million cubic meters. So, makakamitigate po yon sa baha sa Bulacan. And lastly, meron po tayong Maniktik River na, dapat malagyan din po ng high dam. So, as an engineer, ang akin pong proposal, dapat i-request natin na magkaroon ng high dam sa Ipo Dam, Ipo River. Kasi yun po yung malakas na tributary po ng baha sa Bulacan. So, yes, ma'am. And Mr. Chair, na-consider niyo po ba yung impounding water facility natin? Yes, Mr. Chair. Actually, meron po kaming itinatayong additional impounding after Bay Dam po sa Bustos Dam na ang laman ay nasa 2 million cubic meters. Unfortunately, hindi namin lang naituloy this year, pero napunduhan po namin yun ng 2024 at yun po ay multi-year po na project natin. Hopefully, sa 2026 po ay mapunduhan po natin ulit. Sana admin, yung makukuha po natin na sinasabi nyo, mas preferable sa atin yung rubber gate. Sana hindi na po substandard katulad nung nakuha po natin ngayon. Kasi that is from China po, di ba? Rest assured, ma'am, hindi na po. In fact, nung nag-meeting po kasama ang LGUs natin, ay sinasama nga namin po ang LGU doon sa pagpili kung sino po yung ating supplier. Haba pong hinihintay natin ang sagot ng OGCC sa atin, nag-prepare na rin po kami ng bidding documents. And of course, para pag nag-release din ang Office of the President ng pundo natin, ay igo na po natin yung bidding. But rest assured, yung pagpili po ng materials, kasama po ang LGU. Tama po kayo, substandard. Actually, nung nakita ko yung rubber dam, nagulat ako kasi instead na isang buo, ay tagpi-tagpi eh. So talagang sasabog po yung rubber dam. May legal action na po tayo doon sa contractor po ng rubber gates na substandard ang binigay po sa atin. Mr. Chair, actually, di ba pinapalitan po natin yung isang rubber dam? Pinalitan naman po nila. Pero ang demand po kasi natin is palitan nila lahat. And up to now ho, yung iba hindi na nila nagagalaw. Kaya nga po sumulat kami sa OGCC kung ano yung legal remedy po natin para po, i-demanda ba natin yung contractor? Punduhan ba natin ulit? Kasi